May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si... Mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Ini Daisy Laloso Bilizar, han Radyo Pilipinas Borongan. Iton mananagbalay ha aton programa Good Morning Eastern Visayas. Yan ang Lunes nga adlaw, June 15, 2019 para ha aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Siyempre supervision ito na amon station manager Ate Rose Rivera Abunda. Kaupod ko didi hara Chief Tech Joy Policarpio nga duha nga engineers, Engineer RV and Engineer Alquin nga nabugos nga pwera sa hiton production team hiton Radyo Pilipinas Borongan. So mga kasangkayan, madangat tayo sa kupino sa kaoras aton pinakabago nga mga balita. Di ka nga palibot iton atin riyon pinaagiton Presidential Communications Office. Tulong nga Radyo Pilipinas Station sa dinhi naman ha atin na riyon. RP Borongan, RP Sogod, and RP Calbayog. Kaupod ta aton na Philippine Information Agency ngan sugod man tikang ha academe aton DYDC and Visayas State University ha Baybay City. So ini aton magiging katiguban hiton mga balita. Nga amon ipapadanga tayo sakupin sa ka oras kaput nga hiton mapaso nga panahon dara kay nasa rigiton Dios ti pag-asa may ada monsoon break nga aton na eksperyensyahan so mahina iton habagat nga na magre-resultahin mapaso nga panahon. So kami didi ha syudad iton Borongan temprano yan na masirak na iton adlaw. Ano indikasyon hinagiupihi nga usa ka maghapon ha amo naman na panahon. Alright. Kadiunta no, yan ang mga oras. Sige, kadiunta naton diretso magiging kaatbangin nga oras. Anaton mga ka-RP, unahon ta aton Radyo Pilipinas Sugod, Jivic, Ipis, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon dito Sugod, Southern Leyte? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, maadjong buntag, maupay nga aga, gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Zuzet, og sa atong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, maupay nga aga. Diyaw sab kang Micaela Gongora, og atong mga kaubanan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay, and sa Philippine Information Agency, labi na sa atong regional head, si Sir Rayan Arinto, og kang Sir Rodrigo Victoria diha sa PIA Biliran. Ako subliyon maadjong buntag gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Update sa panahon sa tibok lalawigan sa Southern Leyte pagkanindot sa atong Monday morning, nagpakita na gyud sa hingpit ang haring adlaw, wala po tayo na matikdan nga mga panganod nga posibleng magdala og uwan, and hopefully wala gyud tayo pag uwan karong adlaw nga Lunes, labi na kadto na pay daghan nga mga kalihukan dinhi sa lalawigan, labi na kining mga activity no sa whole month nga celebration para sa ika-66, ika-66 nga founding anniversary sa lalawigan sa Southern Leyte nga sa ulugon gyud karong adlaw o karong July 1, adlaw ka na nga Miyerkules, and iadto na kalabay nga semana gisugda na gyud ang mga kalihukan para sa month-long nga celebration. Samtang sa lain pang update karong simanaha usab dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, pinasubay sa mga activities sa founding anniversary, nagasugod na kini mga ball games sama sa football tournament, ang badminton, table tennis, and nagmalampuson usab nga gipahigayon niadto nakalabay nga adlaw nga Huwebes hangtod kagahapon June 11 hangtod 14 ang Tour de Southern Leyte, diin gibisigi suroy gyud sa mga siklista nga partisipante nga gikan sa nagkalain nga mga lugar dinhi sa atong nasod ang tibuok lalawigan sa Southern Leyte. From Maasin area, ang iyang starting point is ang provincial capital man sa Maasin, paingon didto sa Sugod Bay, paingon sa Pacific area, and pangadto sa Panaon area, pabalik sa Sugod Bay, and pauli sa Dakbayan sa Maasin diha sa provincial capital. So gipasalamatan sa provincial government headed by our Governor Damian Mercado ang tanang mga siklista nga ni participate sa naasing Tour de Southern Leyte 2026, o gipasalamatan usab ang tanan nga mga Southern Leyteños nga nagpakita gyud og suporta pinaagi sa pagpagawas
or kining pagwagayway sila mga flaglets, panglimpyo sila mga palibot, labi na katong malabyan sa mga siklista panahon sa tulo ka adlaw nga Tour de Southern Leyte. Samtang sa lain pa nga update ang Department of Education Southern Leyte Division mapasalamaton sa tanan nga mga ginikanan, mga estudyante, labi na susab sa mga magtutudlo sa pagkamalampuson sa first week nga pagsugod sa klase, pagsugod sa school year 2026 to 2027. Din na record ang 75,000 kapin ka mga learners nga gikan sa mga pampubliko nga tungaan, primary, elementary o secondary, diin ubay-ubay gyud ang nakuha nga mga or mga nag-enroll mga learners para sa karon nga school year. Pero giklaro pa sa DepEd nga budawat gihapon sila og enrollment or enrollees nga gustong mag-enroll karon nga si Manaha, and bisitahan lang gyud ang inyong mga tungaan, alamin na katong inyong gusto nga adto mag-eskwela ang inyo nga mga bata. Okay, sa oras nga alas 8:09 sa buntag, ani ana ang mga headlines, mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Lunes. Southern Leyte, first class province na. Mao kini ang gipadayag ni Governor Damian Mercado ato sa iya nga State of the Province Address. Libuan nga pamilya sa Southern Leyte nakadawat og bugas gikan mismo sa Malacañang. LGU St. Bernard nagpakita og suporta sa pagtukod sa Child and Youth Crisis Center. Blood donation activity sa lungsod sa Malitbog nagmalampuson. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa Tibok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Lunes. Ang sa mong station manager Sir Dindo Alaras, sa tungkaban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod, kini si Jovic Epis moingon, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, dagang salamat Jivic sa mga pauna nga balita impormasyon, sugad man ang headlines sa mga balita direkta tikang Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte. Ngantikang naman RP Sugod katuon ta naman ato na kaupod DYDC Baybay City. Mr. Glody Kayunda, magandang morning. Kumusta ang sitwasyon diha sa inyo? Good morning, Eastern Visayas. Yes, damong salamat Ma'am Daisy. Good morning og good morning sa imong mga kauban diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan City. Og good morning sad sa atong mga kauban sa Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte kang Sir Jevic and kang Ma'am Suzette Pretencio sa Radyo Pilipinas Calbayog ug kang Sir Rod sa PIA. So sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ug akong kauban si Jexter Quezon ang maghatag kaninyo og update ug balita gikan dinhi sa Baybay City, Leyte. Og update sa panahon diri sa Baybay City. So nindot ang kabuntagon, nagpakita ang adlaw karong adlaw, Lunes nga adlaw. Apan lauman gihapon mga higala ang posibilidad sa panagsang pag-ulan og dalugdog ilabi na sa hapon. Ang temperatura mokabat sa 29 hangtod 30 degrees Celsius. Maganda magpayong kung ano na ilakaw og padayon nga magmatngon sa mga weather advisories. Og update sa pagtaga-kuryente sumala sa pinakabagong pahibalogikan sa LAECO. Walay dugang nga pagsaka sa presyo sa kuryente alang niining billing period, no. Walay usab gikatak ng power interruption sa pagkakaron sa mga coverage area. So gipahinumduman usab ang tanang miyembro konsumidor nga bayaran sa hustong oras ang ilang balayranan aron malikayan ang disconnection ug uban pang mga kahasol, no, o mga inconvenience. So alang sa dugang impormasyon, padayon nga subaybaya ang opisyal nga pahibalo sa LAECO og bisita ang ilang official Facebook page. Og update sa pagtaga-tubig, sumala sa Baybay City Water District, walay pagsaka sa water rates. Wala sa gikatak ng water service interruption sa pagkakaron.
gipahinumduman usab ang tanang konsumidor nga bayranan sa hustong oras ang mga balayranan aron malikayan ang advanced disconnection advisory o posible nga pagputol sa serbisyo sa tubig. O padayon gihapon mga higala nga bisita o subaybay ang opisyal nga mga pahibalo gikan sa Baybay City Water District alang sa dugang impormasyon. O update diri sa peace and order sa Baybay City. So nagpabilin gihapong malinawon ang syudad sa Baybay ug walay mga major nga mga panghitabo nga natala no sa naglabay nga mga adlaw o sa naglabay nga semana. O gamaw kato ang pangunang impormasyon update diri sa Baybay o galang sa mga balitang nahikay. Project Mapagwapa gilunsad pagbalik sa VSU. Bakbakan sa Baybay World Class Boxing Action ipahigayon atol sa Charter Day celebration. At ang iyong mga detalye nining mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulamanon ng Good Morning Eastern Visayas. Balik ditahay mo Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. So daghang salamat Glody Kayonda, DYDC Visayas State University sa situation report at headlines na mga balita mula sa DYDC. Yan na naman kadtuon ta Radyo Pilipinas Calbayog. Magandang morning Ms. Suzette. Kumusta naman ito niyo sitwasyon dito syudad dito Calbayog? Good morning, Eastern Visayas. Suzette. Alright, Ms. Suzette. Okay, magandang morning, Ate Daisy. Don't tell me lutang ka ha, Monday. Nagpalutang-lutang pa siguro sa Midapak. Ining hangover, san palutang-lutang sa dagat kay nag-team building kami sa Bangkawan, Lavezare. So, by the way, highly recommended doon isla dito sa Northern Samar, Lavezares Northern Samar. 10 minutes lang nga pagtabok. But anyway, diri kita palutang-lutang, medyo naka-mute la kanina, Ate Daisy. So, maupay nga aga, magandang morning, Ate Daisy, nga sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. And also, good morning sa aton ka-sister station sa Sugod Southern Leyte. Good morning, Kuya Jevic Epiz, nga sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngayon mo pa nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe sa VSU DYDC FM. Good morning, Sir Glody Kayundangan sa iyo mga kaupod dada sa DYDC FM sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. And of course, sa mga pa nga aga gihapon sa aton ka-PCO. Good morning, Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Good morning as well sa bugos nga puwersa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Sa ngaran sa naman acting station manager, Hinaro Navilon. Ako na yung mga kaupod, yan ang Lunes, Suzette Pretencio. Ngayon kaupod natin dito sa Master Control, si Raizano Barandino. So, update sa panahon naman dito sa Calbayog. So, same with dito sa Borongan, in mapaso an amon panahon yan na nga aga sa Lunes. Currently, amon temperatura we are at 29 degrees Celsius but it feels like 37 degrees Celsius. Ngan guti ay laan tsansa san pag-uran, so around 12 to 14% la niyan nga kulop. But anyway, maging mabinantayon lagi hapon kita, darala kita sa naton mga panangga, especially an payong kay mapauran o adlaw man in aton nagagamitan. Ngan update para sa aton utilities, unahon naton an sa Malco 1. So nagpagawas san abiso an NGCP nga ginrescheduled nera an era power interruption. So an bag-o nga NGCP power interruption sa June 21, Sunday, 6 a.m. to 6 p.m. Apektado nga mga area an Kapookan Substation, Feeder F11 and F13. Maapektuhan gihapon ang Palanaskara Substation, Feeder F21, F22, and F23.
Samtang mapaparong ang kuryente 1 hour in between 6 a.m. to 7:30 a.m. for isolation and 1 hour in between 4:30 p.m. to 6 p.m. normalization process naman ngan maapektuhan ang Karayman Substation Feeder F41 and 42 ngan San Agustin Substation Feeder F31 and Feeder F32 ang rason sa sining scheduled power interruption and pag-transfer sa 69 kV Calbayog to Allen Feeder from 69 kV Bay 02 to the new 69 kV Bay 03. Samtang lain sa na, paparong gihapon ang kuryente sa Sunday gihapon, June 21, 30 minutes in between 6 a.m. to 7 a.m. for isolation process and 30 minutes in between 5 p.m. to 6 p.m. for normalization process. Mapaparong ang kuryente sa Karayman Substation, Feeder F41 and F42 ngan ang San Agustin Substation, Feeder F31 and Feeder F32. Rason para ma-facilitate ang preventive and corrective maintenance. So, masyado naton mga maapektuhan nga mga area sa mga substation. Yan na nga ti arabot nga June 21 Sunday. So, maiaiha pa naton pagplano o pag-charge sa naton mga devices. Update naman para sa tubig. So currently an entire service area San Calbayog Water Company Incorporated nakaka-experience sa low pressure to no water. So asya ko din niya na usa san primera nga problema sa mga konsumidores San Calbayog Water kay waray talaga tubig. Actually dito sa amon na ti Daisy waray talaga turo. So it's quite a challenge kung paano din makabiling sa tubig. So ang Bugos na rason, syudad. yes po, so sadto kasi nagkamay-ada maintenance, ngan na naman ang rason sa sining nga low pressure to no water, mahitungod nga ang Calbayog Water sa pagkaya na nakaka-experience sa low water pressure to no water supply, mahitungod sa power interruption nga naapektuhan ang Kabatuan Pumping Station. Online sa nati Daisy, an era standby generator, naka-encounter sa mechanical issue maong hindi rin ini nagagamitan na napapadalagan for 1.5 hour nga mao na apektuhan ang water supply operations. So ato nala pagampo nga unta maayos ini nga challenge nga natubang San Calbayog Water Company Incorporated kay makurigod talaga basta tubig naapektuhan. Medyo okay pa kung kuryente pero kung tubig na nga itong talaga handa ko nga problema So ito nato nila paglaom nga maayos ini. Hopefully yan na nga adlaw or tomorrow at least. So ato na to yung update genset, Suzette, genset dapat kaulangan may ada. Labi na gud iya na nga dapat pag-andaman iton El Nino phenomenon. Ada pala kita iton onset. Oh yes, at today siya maungan iniin. Maayos ini yung dayon nga era sa genset kay mas lalo nga naapektuhan ini nga era pagserbisyo sa mga konsumidores sa bugos nga service area San Calbayog Water. Para naman sa peace and order, so ang Calbayog nagpapabilin man nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, adiyan mga laray uluhan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Probinsya San Samar og 25 sini nga mga LGUs pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping. Project Tanaw San Samar State University nagdaog sa nikaduha nga pwesto sa scientific poster competition. Samtang mga parauma sa Barangay San Agustin, Gandara, Samar nakakarawat bag-o nga farm machineries. Ngan potable water system gin-turn over sa usa nga barangay sa Katarman, Northern Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton ini iglalaygay igdedetalye sa second part sa naton taramdahan Good Morning Eastern Visayas. So back to you, Ate Daisy. Good morning,
Eastern Visayas. Okay, damagyapon nga salamat mi Suzette. Ano haton na pauna nga impormasyon pati naton headlines sa na mga balita na hikayhan Radyo Pilipinas Kalbayog. Hindi kayo nag-iisa, kami gihapon dedi may na mga reklamohin na kakulang hiton na tagas iton tubig tikang dedi hiton na mga faucet hita mga residential, mga concessionaires iton Borongan na Water District darahin nga sobra hiton ka mapaso kulang hiton oran bisan kung tapos na iton summer. So anyway, oras naton mga kasangkayan, 23 minutos na nakalabayan alas 8 haaga. Kadton ta naman na naton ka sugbong Philippine Information Agency Biliran sa Rodrigo Victoria. Maayong buntag sa inyo dyan. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Ma'am Daisy, ang atong program host sa Radyo Pilipinas Borongan. Ang uban ng atong mga kauban usab nining Lunes nga adlaw nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas, Ma'am Suzette Protasio sa Radyo Pilipinas Kalbayog, sa atong kauban usab sa Radyo Pilipinas Sugod si Sir Jibic Epes ug si Sir Glody Kayunda sa DYDC FM. Mayong buntag. So sa atong panahon makita usab nato nga puro parehas yun ang atong panahon, perting inita gani gibana-bana nga o nagpakita nga na mahimantala nga karong buntag alas 8 sa buntag ngadto sa alas 9 adunay pagkuan nga 29 degrees Celsius unya ang pinakataas masabtan nato sa gikan sa alas 2 ngadto sa alas 3, alas 4, alas 5 moabot sa mukabot sa 32 degrees Celsius ang atong kainit. So gipahimangnuan nato ang atong mga eskwela labi na kay ikaduha karong Lunes sa pagsugod sa klase nga magdala og payong gyud og mga kalo og tubig. Pirmi minom og tubig tungod kay padayon kini nga init. Tungod kay kini nga gitawag nga murag nga super El Nino nga siguro mulahos pa ngadto sa first quarter sa 2027. So mo na nga pagkakaroon atong masinati, agigsumpay na lang nga medyo mihinay gyud ang atong supply sa tubig, pero diri naman sa Naval Biliran o sa ubang mga lungsod sa probinsya ato mang makuanan nga kuan gyud gihapon ang supply sa tubig, pero medyo ning kunhon gyud siya unya gani adunay mga pipila ka lugar nga ang mga konsumidor sa tubig murag nireklamo na nga hala wala mi tubig diri napita, pero diri man sa lungsod sa Naval padayon paghihapon pag-supply sa Naval Water District. Bahin naman sa atong kuryente, adunay gipahibalo ang Biliran Electric Cooperative nga adunay pagkapalong sa kuryente ugmang adlaw sa usa ka lugar dinhi sa Naval Biliran. So murag 8 siya ka oras tungod kay adunay pagpangili sa mga poste. Bahin naman sa atong peace and order, susama gyapon sa uban nga probinsya sa Eastern Visayas, nagpabilin gyapon nga generally peaceful ang probinsya sa Biliran, pero adunay gyapon himantala nga mga gagmay nga mga pagpangsikop sa atong mga kaigsuonan nga nakuan gyapon nahisala gyapon sa ilang mga kahiwian nga mga buhat. So adunay gipahibalo usab ang National Food Authority nga karong adlaw adunay bugas nga available NFA rice sa atong warehouse sa NFA diri sa probinsya sa Biliran tungod kay mao ang giatangan sa atong mga labi na sa atong mga kaigsuonan nga gusto gyud makapalit og tag 20 ang kilo. Karong adlaw adunay available nga NFA rice. Unya nagpahibalo usab ang provincial government pinagi ni Governor Rogelio Espina nga ang pre-registration and appointment tungod kay may pahigayon nga passport on wheels diri sa probinsya. Ang sa lungsod sa Kabugayan ang schedule sa pre-registration and appointment mao kining karong adlaw Lunes gikan sa alas 8 ngadto sa alas 11. Ang sa lungsod sa Culaba o sa Kaibiran alas 8 ngadto sa alas 11, unya ang sa Kaibiran alauna ngadto sa alas 4. Ang sa lungsod sa Kawayan Hunyo 17 gikan sa alas 8 sa buntag kutob sa alas 11, ug ang sa lungsod sa Almeria alauna ngadto sa alas 4. Ang sa lungsod sa Naval Hunyo 18 alas 8 sa buntag kutob sa alas 4 sa hapon, ug sa lungsod sa Maripipi alas 10 ngadto sa alas 2 sa hapon. So dako na kayo nga oportunidad sa atong mga kaigsuonan nga dili na sila ngadto sa Tacloban aron paghikay sa ilang passport tungod kay ipahigayon man ang passport on wheels dinhi sa probinsya sa Biliran.
So alang naman sa atong mga balita ang mga headlines mao kini ang mosunod. DICT Biliran nag-abli og bag-ong provincial office. LGU Kawayan ug America's Philippines malampuson nga nagpahigayon sa multi-hazard simulation exercises ug Biliran Chamber of Commerce and Industry nagpahigayon og blessing sa bag-ong konkretong access road saniticide aron sa hapsay nga pagdala sa mga kargamento ug kini nga mga ang detalye ini nga mga balita atong sabutan sa atong second half sa atong Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Mr. Rodrigo Victoria. Haton na pauna nga balita impormasyon tikang ha PIA Biliran. Ngan bueno mga kasangkayan tikang naman didi syudad iton Borongan sitwasyon naman didi Mauricio daraton pagbalik eskwela haton na amon mga estudyante and then daradaman iton na mga selebrasyon may adi sumpay iton founding anniversary iton syudad iton Borongan. Mauricio nagihapon didi iton syudad labi na may ada mga nagpapadayon nga fuel subsidy distribution nga dito na amon mga trike drivers. Mga maglipayon ito na amon trike drivers didi kay labot lang adamo na iton pasahero may ada ayuda from the local government unit hiton na Borongan. Ngan hapag taga-tubig naman kami didi may ada lugod waray kami didi abiso for water interruption pero may ada abiso for water disconnection para haton dida mga concessionaire nga nadidelay iton pagbayad. Kay bisan lao sa kabulan nga waray ka makabayad dato ni imo power bill, pwede ka na o kandidato ka na para na disconnection. Yan ang adlaw June 15. Schedule in disconnection Zone 11 Barangay Kabong ngahin Barangay Alang-Alang Borongan. Samtang ang pagtaga kuryente naman waray schedule hin power interruption iton Eastern Samar Electric Cooperative. Ngan paran headlines ang mga balita na hikayin Radyo Pilipinas Borongan para hinang adlaw Lunes June 15, 2026. Inflation ha Eastern Samar naghibubo ha 7.3% ha naglabay nga bulan han Mayo. Samtang 10 milyones nga fuel subsidy program hiton local government unit iton Borongan na arangkada na. Produktuhan gulayan sa Kampuhan First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company iginapaangbit ha mga motorista. Ngan samtang kaso nga murder, iginpasaka na kontra haton duha nga suspitsado ha pagpatayin school head habungtohan kinapundan. So beno mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha Radyo Pilipinas parang taramdan Good Morning Eastern Visayas. Madanga tayon detalyihan mga report kataliwan lahin pira nga pahinomdom. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso
at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Alright, naton oras, 33 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Nga na yan nakatuon na ang detalyan mga balita. Siyahan tikang Radyo Pilipinas sugod GV ka utro magandang morning imuna. Good morning, Eastern Visaya. Og para sa mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte at unahon, Southern Leyte first class province na mao kinang usa sa gibutyag ni Governor Damian Mercado ato sa iyang State of the Province address. Para sa detalya na report ni Miss Dalia Urit Atwil. Radyo Pilipinas, report. Sigarbo ni Southern Leyte Governor Damian Mercado nga misaka na ang income class classification sa probinsya gikan sa usa ka third class ngadto sa first class province sumala sa klasifikasyon sa Department of Finance o DOF. Gibutyag kini sa gobernador atol sa iyang State of the Province address o SOPA ngadtong Hunyo 11 sa Southern Leyte Provincial Gymnasium. Din iyang gipasiugda mga kalampusan sa probinsyal nga kagamhanan ilawom siyang administrasyon ilabi na sa sektor sa panalapi. Matod ni Mercado, ang pag-angat sa klasifikasyon sa probinsya nakabase sa padayon nga pagtubo sa kita o sa mga income generating activities sa probinsyal nga gobyerno. Gipakita sa datos nga mikabat sa 1.6 billion pesos ang kita sa Southern Leyte nitong tuig 2024. Apan sa 2025, misaka kini ngadto sa 2.1 billion pesos nga resulta sa mas taas nga kita gikan sa mga negosyo, serbisyo, economic enterprises o guban pang mga programa sa probinsya. Gipasiug daw sab sa gobernador nga adunay dakong pagtaas sa revenue collection nga nakatampo sa pagpalig-on sa kahimtang sa panalapi sa lokal nga gobyerno. Dugang pa, gikan lamang sa Enero hangtod Abril karong tuiga, nakadawat ang probinsya og mukabat sa 6.7 million pesos grants nga makatabang sa pagpondo sa mga programa o proyekto alang sa kauswagan sa lalawigan. Sumala ni Mercado ang maong kalampusan, timailhan sa lig-on nga pagdumala sa panalapi o sa padayon nga paglambo sa ekonomiya sa probinsya nga naghatag og mas daghang oportunidad ug serbisyo alang sa mga Southern Leyteños. Balita gikan sa provincial government sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ug alang sa mga balitang nahikay dinhi sa dakbayan sa Baybay, Project Mapagwapa gilunsad magpagbalik sa VSU. Alang sa mga detalye aniya si Jexter Kizon. Opisyal nga gilunsad sa Viscan Youth Mappers kon VYM ang pagbalik sa Project Mapagwapa nga usa ka student-led mapping initiative nga nagtumong sa paghatag og giya sa mga estudyante sa Visayas State University kon VSU. Tumong sa maong proyekto nga mapadali ug mas mahimong sa Alright, Ayun ang naton pagpangita oras. sa angay ug accessible nga mga boarding house, apartamento ug dormitoryo sa tunghaan. Maingon man sa mga barangay sa Marcos, Pangasugan, Guadalupe ug Patag sa Baybay City. Unang gihimo ang maong inisyatiba ni atong tuig 2023 isip bunga sa thesis ni Engineer Robert Kathleen Datoy nga nahunong tungod sa kakulangan sa maintenance. Niatong Hunyo 10, 2026 gibalik o gipalambo sa VYM ang sistema pinaagi sa pagkuha o pag-validate sa mga bagong datos, maingon man sa pagpalambo sa website gamit ang Kubo Collect o Kubo Toolbox. Matod ni Project Mapagwapa proponent Benson Clark Galea nga dili lamang ibalik ang maong proyekto kundi mas palambuon pa aron mas mapadali ang maong proyekto kundi mas palambuon pa aron mas mapadali ug mas mapuslan sa mga estudyante ilabi na sa mga umaabot nga freshman sa VSU. Bisan pa man sa mga hagit sama sa limitadong pondo ug maintenance, nagpadayon ang Viscan Youth Mappers sa pagpaayo sa sistema ug naglaom nga mauban kini sa opisyal nga domain ug server sa universidad alang sa mas malungtarong operasyon.
Jackster Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Jackster Quizon. Good morning, Eastern Visayas. Para sa siyahan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, probinsya San Samar og 25 sini nga mga LGUs pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping. Detalye sa balita pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala sa Department of the Interior and Local Government, DILG, ang probinsya sa Samar ug 25 sini nga mga LGUs kahuman man nilang puson nga makapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Ginsusukol sa nasabing nga assessment ang pagsunod sa mga LGUs sa mga basihan sa accounting ug auditing sugad man sa full disclosure policy nga nag-iestablisar sa transparency ug tama nga paggamit san pondo san lugar. Lakip sa mga pumasar ang probinsya sa Samar, mga syudad san Calbayog ug Catbalogan ug 23 nga mga bungto sugad san Almagro, Basay, Calbiga, Daram, Gandara, Hinabangan, Yabong, Marabot, Matuginaw, Mutchong, Paranas, Pinabakdao, San Jorge, San Jose de Buan, San Sebastian, Santa Margarita, Santa Rita, Santo Niño, Tagapulan, Talalora, Tarangnan, Villarreal ug Zumarga. Ginpapakita san resulta nga padayon nga gintatagan importansya san mga LGU sa Samar ang accountability ug tuhay nga paggamit san pondo para san mas epektibo nga pagpadangat serbisyo publiko sa mulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa PA Biliran, aniya nga tong uluhan sa balita. DICT Biliran nag-abli og bag-ong provincial office ug sa katukiban sa atong balita, aniya ang detalye. Gisugdan sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang usa ka bag-ong pahina sa digital kalambuan sa Biliran. Pinaagi sa formal nga inaugurasyon sa ilang bag-ong provincial office sa Nabal ni adtong Hunyo 11 nga gisabay usab sa pagsaulog sa kanapulong katuig nga selebrasyon sa National ICT Month. Ubos sa tema nga isang dekada digital konektado sa puso at serbisyo, gipakita sa maong kalihukan ang lig-on nga paningkamot sa nasudnon o lokal kagamhanan sa pagpalapad sa digital nga serbisyo ug oportunidad alang sa tanang Biliranon. Ang bagong opisina sa DICT nga namutang sa Barangay Larasabal sa lungsod sa Nabal magsilbing sinto sa mga programa sama sa libreng Wi-Fi, digital literacy training, e-governance initiatives ug cybersecurity awareness aron mapalig-on ang digital ecosystem sa lalawigan. Sa iyang mensahe gipahayag ni Tiyong Party List Executive Vice President Alexis Sio, ang koneksyon sa internet dili lamang bahin sa teknolohiya kundi usa ka tulay aron matuman ang mga damgo ug mapalambo ang kinabuhi sa katawhan. Samtang sa mensahe ni Biliran Lone District Representative Gerardo Jeriboy Espina Jr., nga gibasa ni Hazel de Martinez, DICT Biliran Provincial Officer, ang pag-abli sa baong opisina sa DICT Biliran o sa kadakong lakang sa pagkunhod sa digital divide o paghatag o mas dagang oportunidad sa mga komunidad. Gisigutan usab diha sa mensahe ni Congressman Espina ang mga balaod o inisyatibo nga nagsuporta sa digital transformation lakip na ang Trabaho Agad Act, Cybersecurity Act o Konektadong Pinoy Act nga nagtumong sa mas kasaligan o baratong internet alang sa publiko. Nagpahayag usab og suporta si Governor Rogelio Espina pinagi ni Provincial Board Member Bredo Canel III, samtang si Mayor Gretchen Stefan Espina pinagi ni SB Member Ophelia Espina nga nagbasa sa lintang sa kamensahe diin nagpahayag sa kamahingdanon sa inklusibong digital transformation ilabi na alang sa kabataan o mga persons with disabilities. Matod pa ni Mayor Espina, ang tinuod nga digital transformation maong pag-apil sa tanan o pagsiguro nga walay mabiyaan. Gipanguluhan ni DICT Assistant Secretary for Planning and Procurement o IC Regional Director sa Region 8, Attorney Melvin Carlo Barua, uban ni Assistant Regional Director Lovely May de la Cruz o Provincial Officer Hazel Martinez. Ang maong kalihukan, matod ni Barua, ang bagong opisina dili lamang usa ka building kundi simbolo sa oportunidad alang sa tanang katawhan sa probinsya sa Biliran. Usa-usab sa kalihukan maong pagpahigayon sa kapihan sa Biliran
diin gisgutan ang nagkalaing mga proyekto, programa o mga serbisyo alang sa dugang kalambuan sa DICT di lamang sa probinsya apan sa tibok nasod. Damo nga salamat na report, Mr. Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, mga kasangkayan, 42 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga hataramdan. Good morning, Eastern Visayas. Nga na mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan. Siyahan, inflation ha Eastern Samar, naghibubuha 7.3% ha naglabay nga bulan han Mayo. Ang detalyihan report, tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Naghabubong at 7.3% in inflation rate on pagsagkan presyo han mga baligya Eastern Samar han Mayo 2026 tikang ha 8.2% han Abril 2026 sumalhan pinakabagong nga report han PSA Eastern Samar. Ha press conference nga ginbuhat han Hunyo 11 iginhayag ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado nga mas ubos inihin 0.9 percentage point kumpara na i-record na naglabay nga bulan. Bisan pa hini masitaas gihapon ini kumparahan 0.6% inflation rate han Mayo 2025. Sumalakan bahado ang paghinay kan inflation ha probinsya tungod han mas mahinay nga pagsagkan presyo ha housing, water, electricity, gas and other fuels, transport ngan food nga non-alcoholic beverages. Ang food nga non-alcoholic beverages ang padayon nga may pinakadako nga kontribusyon ha inflation han Mayo nga may 55.1% nga bahin, sinundan ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 12.5%, ngan transport nga may 11.9%. Samtang nag-ubos liwat ang food inflation ha Eastern Samar nga duha 8.5% han Mayo, tikang 9% han Abril 2026. Igin sumatliwat han PSA nga nagkasugan purchasing power of the peso kun PPP ha Eastern Samar nga duha 74 centavos han Mayo 2026, stikang ha 73 centavos san Abril. Nangangahulugan ini nga usa ka piso ha base year nga 2018 may balor na la 74 centavos yana nga panahon. Base ang datos san PSA para mga probinsya ngan syudad ha Eastern Visayas, ikalaman Eastern Samar ha may pinakahitaas nga inflation rate han Mayo 2026 nga may 7.3%. Nanguna ang Samar may 13.6%, sinundan han Biliran 10.7%, Southern Leyte 8.5%, nga Northern Samar 7.6%. Mas ubos naman ang naipatik nga inflation rate ha Leyte nga 6.4%, ngan Tacloban City nga 5.6%. Ha pareho nga press conference, iginsumat ni Ted Apura, Rice Program Coordinator, han Office of the Provincial Agricultural Services, nga sobra 62% la ang rice sufficiency level han Eastern Samar. Tungod hini napipiritan nga mag-angkat pahinbugas, di ka nga iba pa nga lugar. Iyaliwat igin punto nga masdakan kitan mga middlemen, di kang kagawasan probinsya. Kumparan mga parag-uman humay, tungod kay iragin papalitan anin mga parag-uma, habarato nga presyo, ngan igin babalig ka ini pabalik ka probinsya, nga gin proseso na hamas mahal nga presyo. Samtang igin sumatan Department of Trade and Industry DTI, nga walang puson ang diskwento caravan, nga ginbuhatan Hunyo 4-5. Sumalhan DTI naka-generate inihin kabug-usan 114,000 pesos nga cash sales nga nakabulig 150 nga mga konsumidor nga nakapalithin mga produkto hamas barato nga presyo. Dugang pa ni Gwen Ponferrada, representante ni DTI Provincial Director Bimbotan, padayon nga estable ang presyo ng mga produkto nga sakupan ira regular nga price monitoring ha probinsya. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ati Pen Pumida usa pa nga balita. 10 million pesos nga fuel subsidy program iton local government unit iton Borongan na arangkada na. Aadi naman ang report ni Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Iniarang kada na LG Borongan ang implementasyon ng 10 bilyones de pesos nga fuel subsidy program niya syudad nga itinumong durante ang ika-128 nga Independence Day celebration Hunyo 12. Maabot inoy 253 nga ihapan tricycle operators ug drivers nga pambot operator sa syudad nga una nga nakapagsubmitar ang gingkit kinahanglan nga mga rekisitos ang ginlalauman nga nakabenepisyo na sabi nga pasiunang implementasyon ini nga programa
kundi igin-distribuer adton fuel coupons. Ini nga distribusyon ang kinarawat ang kada beneficiary hindo nga fuel coupons nga nagkakantidad ang kada isahin 200 pesos nga para no new 12 nga 13 ug hunyo 15 nga 16 nga ayudan lokal nga pamunuan agagamiton na pagpalitin gasolina halima nga gasoline station sa syudad nga napartisipar hini nga fuel subsidy program. Ngan base kan Mr. Joseph Capada, Presidente Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, ang nasabi nga gasoline station sa masunod, Bana Oil ug Castron Gasoline Station na Barangay Kabong, Petron Gasoline Station na Barangay Balod, Gasoline Station na may New Road na Barangay Campisaw o Gasoline Station na Barangay Sungko, samtang nakatala ang liwat magpartisipar ang Clean Fuel Gasoline Station na Barangay Bato. Ini nga fuel subsidy program in paret rehistrado nga motorized tricycle operators and drivers nga rehistrado nga pampot operator sa syudad inggim parig-inanit City Ordinance Number 313 Series of 2026 Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Act. Ang lokal nga pamunuan ni nag-alokar ng 10 milyones de pesos para ang implementasyon na nasabi nga programa ag inlalauman nga maabot in 1,200 ang ihapan ng tutungdan nga mga benepisyaryo ang makakabenepisyo aros 13 kasimanang implementasyon hini nga fuel subsidy program sa syudad ang Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat na report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Mga atleta sa lungsod sa Hinunangan Southern Leyte nga nakauli og medalya gipasidunggan sa LGU. Para sa detalye na report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Pasidunggan sa lokal nga panggamhanan sa Hinunangan Southern Leyte ang mga atletang hinunangnon nga nakadala og dungog sa lungsod pinaagi sila mga kadaugan sa regional ug national nga mga kompetisyon sa sports. Inasikad sa Municipal Ordinance No. 2025-56 ang mga kwalipikadong atleta nga nakadaog sa mga torneo sama sa UAAP, SQAA, Prisaa, Evraa og palarong pambansa makadawat og cash incentive og pag-ilah gikan sa lokal nga panggamhanan. Himo ng awarding ceremony atol sa selebrasyon sa Charter Day sa Hunyo 27 ning tuiga. Makakadawat og 10,000 pesos ang mga gold medalist sa national level, 7,000 pesos alang sa silver medalist ug 5,000 pesos alang sa bronze medalist. Alang sa regional level, makakadawat og 3,000 pesos ang gold medalist, 2,000 pesos ang silver medalist ug 1,000 ka peso ang bronze medalist. Matod sa LGU, ang maong programa usa ka paagi sa pag-ila sa dedikasyon, pagpaningkamot ug kahusayan sa mga atletang nakahatag og dungog sa lungsod ug nagsilbing inspirasyon sa mga kabatanunan. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, bakbakan sa baybay, world-class boxing action, ipahigayon atol sa Charter Day celebration. Usa ka gabi nga puno sa aksyon o kadasig ang gilauman sa Baybay City, samtang ipahigayon ang bakbakan sa baybay karong Hunyo 16 ning kasamtangang tuig, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-19 nga Charter Day sa syudad. Magsugod ang maong boxing event alas 7 sa gabi sa Veterans Park human sa fireworks display nga usa sa mga tampok nga kalihukan sa selebrasyon. Gilauman nga makadani kini og daghang mananaway gikan sa baybay o kasikbit nga mga lugar aron mo saksi sa mga makapahinam nga panagsangka sa ring nga magpakita sa talento, determinasyon ug fighting spirit sa mga boksidor. Ang kalihukan gipresentar sa Quadro Alas Promotions sa pakiknambayayong sa City Government of Baybay, isip usa sa mga major nga kalihukan sa Charter Day celebration. Ang Quadro Alas Promotions na ilhan isip promotional outfit sa kanhing world champion nga si John Rail Casimero. Kinsa baguhay lang nakabalik sa professional boxing, pinagi sa usa ka impresibong kadaugan kontra kang Luis Neri sa Japan niadtong Hunyo 6. Nakadaog si Casimero pinaagi sa 4th round technical knockout nga nagpasundayag sa iyang ligon nga pagbalik human sa kapin usa ka tuig nga pagpahulay sa sports. Misubli usab ang mga diskusyon mahitungod sa posibleng away ni Casimero batok sa undisputed super bantamweight champion nga si Naoya Inoue. Gidapit sa mga organisador ang tanang baybayanon ug mga bisita nga moapil sa maong kalihukan aron masinati ang kahinam sa live boxing ug mosuporta sa sport nga nakahatag og daghang kadungganan sa Pilipinas sa international nga entablado.
Ang bakbakan sa baybay usa lamang sa daghang kalihukan nga linya alang sa ika-19 nga Charter Day celebration nga nagtumong sa paghatag og kalingawan og pagpalig-on sa panagiusa sa komunidad. Pinaagi sa lain-laing programa ug pasundayag. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa RP Calbayog, Project Tanaw sa Samar State University nagdaog sa nikaduha nga pwesto sa scientific poster competition. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagdaog sa ikaduha nga pwesto ang Project Tanaw team sa Samar State University o SSU sa scientific poster competition durante sa 2026 NRCP Annual Scientific Conference nga nika-23 nga Visayas Regional Cluster Assembly pinaagi sa Zoom meeting. Ani ra proyekto nga gintatawag Project Tanaw 3D printed urban model with geohazard simulations using virtual environment and AR project mapping nagpakita san kusog san SSU sa larang san panaliksik, inobasyon ngan paghimo solusyon para sa komunidad. Sumala san SSU ang nasudnon ngan international nga pagkilala, nagpapamatuod nga ang panaliksik nga nakabase sa lokal nga kahimtang may dako nga kontribusyon sa siyensya, teknolohiya ngan pag-uswag sa nasud. Padayon nga ginpapasidunggan sa SSU ang Project Tanaw team para sa ira importante nga kadaugan ngan padayon nga serbisyo pinaagi sa research ngan innovation. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 54 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ang sa laing balita diri sa PA Biliran, Gio Kawayan ug America's Philippines balang pusod nga nagpahigayon sa multi-hazard simulation exercise ug karon ani ang katagiban sa maong balita. Malampusong gipahigayon sa local government unit sa Kawayan uban sa America's Philippines ang usa ka multi-hazard simulation exercise nitong Hunyo 8 nga nagtumong sa papalig-on sa kaandam ug kapasidad sa lokal nga pagamahanan sa pagtubag sa nagkadaiyang mga kalamidad. Ang maong ehersisyo naglangkob sa mga simulasyon sa Baguio, Linog ug Sulog, din gisulayan ang koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya ug opisina sa munisipyo sa panahon sa emerhensya. Gipangaluhan ang kalihukan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office ug Municipal Social Welfare and Development Office uban sa aktibong partisipasyon sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Army ug mga empleyado sa lain-laing opisina sa munisipyo. Ang mga residente sa barangay Masagawsa mitambong usab isip pang evacuate o gidalangan to sa Municipal Evacuation Facility aron masulayan ang proseso sa pag-evacuate o pagdumala sa mga apektadong lumulupyo. Samtang ang mga job order employees o space workers mo nagsilbing mga simulated victims sa maong ehersisyo. Human sa simulation, gipag-usab sa ka-feedbacking session diin gipaambit ang mga obserbasyon o rekomendasyon ni Mr. Ray M. Goson, Assistant Regional Director sa Office of Civil Defense Region 8, Fire Officer 1 Maynard Castillo sa Befebran o Mr. Junior Celio sa Provincial DRMO o Mr. Rodrigo Victoria sa Philippine Information Agency Biliran. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Mr. Paul Gwyn Pagaran, Country Director sa America's Philippines, ang kalampusan sa kalihukan ug ipasiugda ang importansya sa padayon nga papangandam batok sa mga kalamidad. Mitambong usab sa mong kalihukan sila si Municipal Mayor Rodolfo G. Espina, Senior ug Vice Mayor Jake Espina aron ipakita ang ilang suporta sa mga programa sa disaster preparedness o resilience sa lungsod. Sumala sa America's ang multi-hazard simulation exercise, nagpakita sa kamangdanon sa lig-on nga koordinasyon, husto nga pagpangandam o hiniusang paningkamot sa pagpalig-on sa disaster response system sa Kawayan alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Good morning, Eastern Visayas. Alright, oras 4 minutos na laog sa mag-alas 9 haaga. Dugang nga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan. Produktuhan gulayan sa kampuhan First Eastern Samar Police Mobile Force Company iginpaangbit ha mga motorista. Aadi ang report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report.
Ang First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company or First TSPMFC halarom hiton paumuno ni Police Major Marval Diaz, officer in charge na sabi nga unit. Inaghatag galipay pinaagihang pagpaangbit og paghatag ang mga presko ug bag-o nga anihin mga prutas ug utanon ipinaagyan programa gulayan sa kampo han First TSPMFC headquarters ha Barangay 15 Dolores Eastern Samar. Ginbukat niadto na kalabay nga semana. Kataliwan han pag-anihin mga personnel han First TSPMFC dayon ininira gyan panhatag ang mga produkto nga dahabulupyo ug mga motorista nga nalabay mismo haira kampo. Ining aktibidad nin kaparate iton hingyap ni unit nga maipakita iton espiritu iton pagkakaarusa pagataman ngan pagpangbit iton mga grasya nga ira nagkarawat. Nagpahayag naman han ira sinsirog kinasingkasing nga pasasalamat ang mga benepisyaryo urog labinan mga motorista ira nagkarawat nga mga presko nga ani gikan hagulayan sa kampo han First TSPMFC. Ipinaagi ni nga mahinungdanan nga programa padayon nga napapamatudan hiton ng First TSPMFC nga iton ira responsibilidad indiri laha pagpapatuman hiton balaod ngan pagpapabilin hiton kamingawan yan kahimyangan kundi pati nagihapon ang pagsiserbisyo katawhan nga may maupay nga kaburutan ngan pag-ataman. Impormasyon na hikay pinaagyan First TSPMFC para habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita din sa lalawigan sa Southern Leyte, kapulisan sa Liloan, Southern Leyte, nagpahigan og pagbisita sa mga eskwelahan atol sa first week sa pagsugod sa klase. Para sa detalye, ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nagpahigayon og school visitation ug dialogo ang mga kapulisan sa Liloan Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Captain Shervin Aduana Akop sa mga estudyante sa Anilaw Elementary School atol sa unang semana sa klase sa tuig 2026-2027. Tumong sa kalihukan ang pagpakusog sa pakiguban sa kapulisan o sa sektor sa edukasyon aron masiguro ang kaluwasan o kaadyuhan sa mga kabatanunan. Atol sa mga pagbisita, gisgutan sa kapulisan ang kamahinungdanon nga anti-bullying awareness aron mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante bahin sa mga epekto sa pagpangdaot o pagpangbully o sa mga paagi sa pagpugong niini sulod sa eskwelahan. Gida sigusab ang mga bata sa pagpakita og respeto, pagtinabangay og maadyong pamatasan ngadto sa ilang mga isig ka estudyante. Dugang pa gipahinumduman usab ang mga estudyante sa kapulisan may tungod sa balaod og regulasyon nga nagpanalipod sa ilang kabataan og ingon man labi na sa mga kababaynhan. Ang mga inisyatiba kabahin sa padayong kampanya sa PNP aron mapanalipdan ang kahibalo sa komunidad ug mapadadyon ang malinawon, luwas ug mahigalaong palibot sa pagkat-on. Balita gikan sa Municipal Police Station sa Liloan, Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko in punto alas 9 na sa buntag og dini kini na minute para sa itong programang Good Morning Eastern Visayas. Sa sa station manager Sir Dindo Alaras sa itong kaban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod og sa itong mga kabanan nga naghatod og balita karong adlaw nga Lunes, kini si Jevic Epis. Once again, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mao katong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 nga tong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glodic Kayunda ug hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mananamilit na gihapon kami dide sa RP Calbayog, damo nga salamat sa ako nakaupod sa Master Control, kan Raizano Barandino, ngan sa ako nakaupod nga news contributor, yan nga aga si Charmaine Parito Balvez. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navelon, ako otro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan usab sa Philippine Information Agency, sa atong Regional Head, Ryan Arentos, ug sa atong mga kaubanan nga Government Information Center Coordinator sa unang ka probinsya, ug sa atong mga kaubanan usab dinhi sa Good Morning Eastern Visayas, kini si Rodrigo Victoria, nag-ingon Good Morning Eastern Visayas.
Damo nga salamatan iyo naging partisipasyon Mr. Rodrigo Victoria han Philippine Information Agency Biliran, Ms. Suzette han Radyo Pilipinas Calbayo, Glody Kayunda han DYDC ngan GVIC Ipis han Radyo Pilipinas Sugod. So tikang naman didi Radyo Pilipinas Borongan hangaran naton akon mga naging kaupod didi hira Chief Tech Joy Policarpio, Engineers RV, ngan sugad man Alquin, ngan production team naman Atipin Pomida, Engineer Soca Beria, Dayan Camplon, ini naman ni Daisy Laloso Bilizar. Nasa ring damo nga salamat, hato niyo pakigusangan tubtub nga buwas, pariho nga oras nga ni istasyon. Again, thank you, magandang umaga, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Iveri, Maria Jose,